Sa pagpanguna sa mo ato ang Division Commander Major General Alvin Luzon, no, malipayon lang gihapon ang karon, no, nga makapaghatag og update pag-abot sa to ang situation sa peace and order, no. Particular gyud ang ato ang sitwasyon sa communist terrorist groups sa atong area, kay wala man tay mga LTGs or local terrorist groups nga mga concerns pa, no, directly concerns diri sa atong area. So malipayon ta nga hangtod karon hapsay, no, generally peaceful, no reports nga na-receive nato sa division nga naanay mga initiated ng mga recovery efforts ang communist terrorist groups. So in short, even ang ilahang mga efforts sa resurgencies wala naga-materialize diri sa tuang area. But dili ni siya buot pasabot nga wala ta gahatag na og efforts pag-abutan na sa ilang nga potential activity. On the other hand, actually naka fully immersed na ang NIB sa ato ang pag-address sa countering communist terrorist group wide area operations or kining mga pag tanaw na to pod sa mga isgutanan sa mga CPG urban operators, no, diri sa tuang syudad. So primarily mao gina ang ato ang concern sa isgutanan ng internal security operation. Sa ato ang external security operation as part gyapon sa ato ang katibukan ng campaign ang Comprehensive Archipelagic Defense Operation. So ulito na ko ni permi kining KADO, Comprehensive Archipelagic Defense Operation, mao ni siya ang katibukan ng ginahimo sa 10IT, composed of two kinds of operation, no, major operations kaming internal security operation o external security operation. So internal security operation to akong ginaingon nga generally peaceful ta, no, sa ato ang external security operations manageable man pud ang ato ang situations, nagpadayon ta sa pagtabang sa ato ang PNP sa pag-locate, no, sa mga illegal nga mga aliens diri sa tuwang AOR. Nagapadayon ang ato ang mga training, no, large scale nga training sa ato ang mga units sa HADR apil lang gihapon, no, mo nang makabantay mo na atay mga American soldiers sa area sa division, kay part na siya sa balikatan exercise, particularly sa humanitarian assistance and disaster response, interoperability and capacity build enhancement, no, maura na siya iyang purpose ang ano na sila diri. So basically mauna siya ang general scenario sa to ang dili lang sa Davao region but sa katibukan ng area of operation sa 10ID apil ang part sa Region 12, Region 10 o Caraga region. Entertain lang ko pangutanaw niya kung naitay mga concern pa. Tama ba tayo line and cap projects like ito yung gibuhat dito sa Carmen? Sa karon sa wala kay information sa mo na ay musunod ay, but kini lang sa agit karon sa existing kaning sa Tibulaw. So walay incoming na kuan sa inyo na nalapay laing tukuron na like katong last time multipurpose building. Actually, ano pa to siya, sir, no, kanang continuing pag-antol karon, no, everyday buhaton nila, then pauwi sa hapon, then balik na po. So other than that, wala may laing ano sa mo. And based sa ko ang ano burag wala ko ano pa na ano kay na experience po na ko sa una tong tiniente pa ko sa Mindoro, kay isa ra pod ang ana gyapon HDR mag ano sila part sa training exercise, but training pa lang siya, but dili masayang ang training kay ma-utilize gid siya pagkahuman sa barangay ano ba sa sitio kung asa siya nakabutang, like kini nga situation is ano multi-purpose building nga magamit sa evacuation center ang mga anak, no? Okay. Salamat sir for the information of everyone sir no nga wala ka balo sir. Unsa ba purpose sir nga ay balikatan exercise diri sa may Eastern Mindanao? Actually dili lang siya sa Eastern Mindanao, tubok Pilipinas, no, na ay mga balikatan na ay sa Luzon na ay napot sila bago lang nahuman bago lang pag gisugban nung naging adlaw actually. So
ang pinaka ano lang gid ni, ang pinaka purpose lang ginatuan ni is katong naisgot na ganina is ang humanitarian assistance and disaster response or HEDR interoperability o capacity enhancement. Wala nag major purpose ng uban, but ang mas mapapaspas pa nato, mas ma-enhance pa nato, dili lang mo gini siya joint ni siya kay gatoon pud sila no, kay balikatan exercise no, two-way man ni siya. Gusto ta makatuon sa ilaha kung sa ilang sistema pag-abot sa ani nga mga bulatonon, and sa master sa ilaha gusto nila makuha atong mga best practices pag natay ani para sa mo na naay gitawag nga capacity enhancement no, nga or capability enhancement pag-abot sa ato ang mga deployments. So technically speaking, mas mupaspas ang ato ang pagresponde nga unya mas makatabang kita sa komunidad nga naday mga nga kinahanglan din nato ani nga dili lang basta deploy ka no og sundalo or mga rescue but kinahanglan po din nato ni mga facilities no nga so makita nila karon sa training nato sa military sa kung paano sa mag-construct og then part siya sa humanitarian civic action kanang HCA nga ilang gitawag no. So part lang po na silang training. Anyway, akong ginaklaro, part ni siya tanan sa training. Directed from that interoperability and capacity enhancement, not directed against any other countries no nga training. Kay HEDR ni siya. Mo lang ilang ikabalakan. So wala ta kinahanglan ni kay training ra man ni. And dili man ni sila immune sa mga any violations na makomit nila. Kaya mo man na siya ang issue tong niagi, open na lang po nako. Dili man na sila immune sa mga sanctions no sa ato ang mga balaod if ever since naa sila diri kay naka appeal na siya sa mga articles dito sa Visiting Forces Agreement nga kinahanglan ang ibabaw ang ato ang balaod diri sa ato ang lugar.